Naranasan mo na bang biglang matigilan ang pusa mo, nakatitig sa walang laman na sulok? O kaya bigla na lang itong tumakbo na parang may humahabol na hindi nakikita? Karamihan sa mga cat owner ay nakaranas na ng ganitong misteryosong pagkilos. At ang unang naiisip natin habang nakangiti ay siguro may nakikita siyang multo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang paliwanag dito ay mas totoo at mas nakakagulat kaysa sa inaakala nyo? Ngayon, aalamin natin kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ito tungkol sa mga paranormal na pangyayari, kundi tungkol sa hindi ka panipaniwalang super hearing ng inyong alaga. Susuriin natin ang mundo ng mga tunog na tanging mga pusa lang ang nakakarinig. At sa wakas, maiintindihan nyo na kung bakit sila kumikilos ng ganyan. Maghanda kayo dahil may mga katotohanang talagang ikagugulat nyo. Hinding-hindi na magiging pareho ang tingin nyo sa inyong pusa pagkatapos nito. Para lubusan nating maintindihan ang pinagmulan ng superpower na ito, kailangan nating silipin ang malayo nilang kasaysayan. Ang mga ninuno ng ating mga alagang pusa ay mga maninila na aktibo tuwing takip silim at gabi. Ang kaligtasan nila ay direktang nakasalalay sa kakayahan nilang makahanap at makahuli ng maliliit at mabilis na biktima sa halos lubos na kadiliman. Mahalaga rin siyempre ang paningin, pero ang pangunahing instrumento nila sa pangangaso ay ang pandinig. Sa loob ng libu-libong taon, pinanday ng ebolusyon ang mekanismong ito. Kaya ang tenga ng pusa ay naging perpektong biological locator. Bilang paghahambing, ang pinakamataas na limitasyon ng pandinig ng tao ay nasa 20,000 Hz. Sa aso, umaabot ito ng halos 45,000 Hz. Pero sa mga pusa, ang bilang na ito ay umaabot sa 65,000 Hz. At ayon pa sa ilang pag-aaral, kaya pa nilang umabot hanggang 100,000. Dahil dito, nakakapasok sila sa ibang dimensyon ng tunog. Isang dimensyon na puno ng impormasyong hindi natin lubos na nauunawaan. Simulan natin sa anatomiya ng kamangha-manghang parte ng katawan na ito. Tignan natin ang tainga ng inyong pusa. Hindi lang yan basta cute na tatsulok. Isa yan sa pinakakomplikadong mga kagamitang pang-inhinyero. May 32 kalamnan or muscle sa bawat tainga. Kumpara sa atin, 6 lang ang meron tayo. Ang dami ng kalamnan na ito ang nagpapahintulot sa mga pusa na iikot ang kanilang tainga ng hanggang 180 degrees at magagawa pa nila ito ng hiwalay sa isa't isa. Ang isang tainga ay maaaring nakaturo sa harap at ang isa naman ay nakaturo sa likod. Dahil dito, natutukoy nila ang pinanggagalingan ng tunog ng may pambihirang katumpakan kahit hindi na nila igalaw ang kanilang ulo. Sa katunayan, ang mismong panlabas na tainga o pina ay gumagana na parang isang satellite dish. Kinokolekta at pinalalakas nito ang sound waves na diretso namang ipinapadala sa panloob na tainga. Ang pagiging maliksi at ang hugis ng kanilang tainga ang siyang unang susi para maunawaan natin ang pambihira nilang pandinig. Isipin na lang, para kang may dalawang napakasensitibong antena na patuloy na nag-i-scan sa paligid. Ngayon, dumako naman tayo sa mga numerong talagang nakakabilib. Gaya ng nabanggit na umaabot sa 65,000 Hz o higit pa ang naririnig ng pusa. Ano ang praktikal na kahulugan nito? Ibig sabihin, nakakarinig sila ng tunog na halos 1.5 oktaba na mas mataas kaysa sa aso at 2.5 oktaba na mas mataas kaysa sa naririnig natin. Ang mundong may mataas na frequency na ito ay tinatawag na ultrasound. Sa atin ito ay tila lubos at ganap na katahimikan.
Ngunit para sa pusa, ito ay isang mundong punong-puno ng impormasyon. Naririnig nila ang mga bagay na hindi natin nakikita at hindi natin marinig. Isipin ninyo ang isang paleta ng tunog. Ang ating paleta ay tulad lang ng isang basic set ng kulay. Sa aso, ito ay extended. Pero ang sa pusa, ito ay isang paleta na may libu-libong karagdagang shades or tono na hindi man lang natin alam na umiiral. Dito sa ultrasound range na ito nakatago ang karamihan ng mga misteryo sa likod ng kanilang kakaibang pagkilos. Kaya, ang ultrasound, anong klasing mahiwagang mundo ba ito na alam lang ng mga pusa? Una sa lahat, ito ang lengguwahe ng kanilang pangunahing huli. Ang maliliit na daga, gaya ng mga mouse at field mouse, ay nag-uusap sa pamamagitan ng pagpapakawala ng napakataas na frequency na tunog mula 20 hanggang 100,000 hertz. Tayo, bilang tao, ay imposibleng makarinig niyan. Pero naririnig ng pusa ang usapan na yan kasing linaw ng pagdinig natin sa tsismisan sa kabilang silid. Kaya nitong marinig ang tili ng daga kahit nasa layong 20 metro, kahit pa nasa likod ng pader o nasa ilalim ng sahig. Kaya kapag nakita mong biglang nanigas at nakatitig ng matindi sa pader ang pusa mo, huwag kang mag-alala. Hindi yan nagme-meditate. Nakikinig lang yan sa mouse radio. Sinusundan ang bawat galaw ng kanyang posibleng makakain. Ang abilidad na ito ay nagbigay ng malaking bintahe sa pangangaso sa mga ninuno nito at hanggang ngayon, isa ito sa pinakamahalagang likas na kakayahan nila, pero hindi lang pala mga daga ang nagpapasigla sa pandinig ng pusa. Siyempre, ang mga insekto. Isipin nyo na lang kung gaano kadalas natin silang makita na umaaligid sa langaw. Sa ating pandinig, ang ugong ng langaw ay isa lamang nakakabwisit na ingay. Pero sa pusa, isa itong simponya. Naririnig niya hindi lang ang ugong, kundi pati na rin ang pinakamaliit na pagbabago sa frequency nito. Isang impormasyong nagtuturo ng direksyon ng paglipad ng insekto. At hindi lang yan, naririnig din niya ang mga tunog na hindi natin marinig, mga galing sa mas tahimik na insekto. Halimbawa, ang pagkaluskos ng paa ng ipis sa ibabaw, ang marahang kaluskos ng pakpak ng gamo-gamo, o kahit pa ang pag-usad ng gagamba. Kaya naman, nagiging highly effective na mga ngaso ng insekto ang pusa. Maaaring nakahiga lang siya at nagpapahinga, pero ang tainga niyang parang radar ay laging alerto, handa itong sumagap ng pinakamaliit na high frequency na ingay na senyales ng pagdating ng isang napakaliit na target. Ngayon naman, iwanan muna natin ang mundo ng kalikasan at dumako tayo sa loob ng ating mga tahanan. Akala ba natin tahimik dito? Aba, nagkakamali tayo. Ang ating mga bahay at apartment ay nagsisilbing pabrika ng mga tinatawag nating electronic ghosts. Halos lahat ng modernong kagamitan ay naglalabas ng high-frequency na ingay na hindi natin naririnig. Ang charger ng cellphone, power adapter ng laptop, TV na naka-standby mode, maging ang mga LED or energy-saving na ilaw, lahat sila ay umuugong sa ultrasonic na antas. Para sa pusa, ito ay parang isang tuloy-tuloy at nakakairitang background noise. Parang may gumagapas na lawnmower sa ilalim ng bintana natin nang walang tigil. Kaya minsan, napapansin natin na iniiwasan ng mga pusa ang ilang parte ng bahay o nagpapakita sila ng pagkabalisa ng walang malinaw na dahilan. Ang gusto lang nila ay makahanap ng tahimik na lugar, malayo sa mga ingay na hindi natin naririnig. Pero sobrang nakakairita para sa kanila. Lumabas tayo kapag dapit hapon na. Sa himpapawid nagliliparan ng mga paniki. Nakikita natin sila, pero hindi natin naririnig kung paano sila gumagabay sa kapaligiran. Pero ang mga pusa,
Naririnig nila yan. Gumagamit ang mga paniki ng echolocation. Nagpapalabas sila ng mga ultrasonic na tunog at sinusuri nila ang alingawngaw na bumabalik. Ang sakop ng mga signal na ito ay mula 20 hanggang 200,000 hertz. Dahil sa napakataas na limitasyon ng pandinig ng mga pusa, nakukuha nila ang malaking bahagi ng mga signal na ito. Isa na naman itong kahangahangang katangian na nakuha nila sa ebolusyon. Sa gabi, kapag mahirap nang makakita, nagagawa ng pusa na subaybayan ng biktima, hindi lang sa lupa, kundi pati na rin sa himpapawid. Ito ang dahilan kung bakit bigla na lang nagtitingala ang mga pusa at tumitingin sa madilim na kalangitan na parang mayroon silang nakikitang hindi nakikita ng tao. Naririnig nila ang usapan ng mga paniki, ang kanilang mga signal sa paggabay na para sa atin ay tahimik na tahimik lang sa gabi. Balik tayo sa loob ng bahay para pag-usapan ang isa pang palaisipan. Siguro napansin mo na, minsan nakaupo lang ang pusa at tutok na tutok ang tingin sa pader o sa sahig ng banyo. Walang nangyayari, tahimik na tahimik. Pero totoo ba yan? Sa loob ng pader, may mga tubo ng tubig. Tayo, naririnig lang natin ang tubig kapag binuksan natin ang gripo. Samantala, ang pusa, kaya niyang mahuli ang tunog ng tubig na umaagos sa mga tubo kahit napakahina ng agos. Naririnig niya ang maliliit na patak ng condensate na dumudula sa tubo o kaya ang mahinang ugong nagawa ng presyon sa sistema. Higit pa rito, kung may microscopic na tagas sa isang lugar na hindi natin makikita, naririnig ng pusa ang high frequency na sumisipol o sumasagitsit na tunog ng tubig na tumutulo sa napakaliit na butas. Kaya, sa isang banda, ang alaga mo ay isa palang living detector ng problema sa inyong plumbing at binabalaan ka niya bago pa man maging malaking problema ang mga ito. Kasunod pa rin ang usapan tungkol sa mga ingay na nanggagaling sa loob ng dingding, may isa pa tayong di inaasahang bisita na kayang matukoy ng inyong alaga. Ito ay ang mga peste tulad ng anay o ng wood borers, mga insektong kumakain ng kahoy. Habang ngumunguya sila at gumagawa ng mga lagusan sa loob ng mga kahoy na istruktura, naglalabas sila ng napakatahimik ngunit kakaibang tunog. Ang mga ingay na ito ay parang mahinang tunog ng pagkaskas o pagnguya sa high frequency range. Para sa pandinig ng tao, naririnig lang ang mga ito kapag lumaki na ng husto ang kolonya nila at naging seryoso na ang pinsala. Ang pusa naman, dahil sa matalas nitong pandinig, ay kayang matukoy ang mga ingay na ito sa pinakaunang yugto pa lang. Kaya kung napapansin ninyong seryoso at walang tigil ang interes ng inyong pusa sa isang partikular na bahagi ng kahoy na dingding, pintura, baseboard, or muebles, baka kailangan ninyong pakinggan ang kanyang instinto. Maaaring hindi lang yan simpleng kuryosidad, kundi isang senyales ng isang nakatagong problema. Mayroon ding teorya na nagpapaliwanag kung bakit minsan nagiging balisa o magulo ang kilos ng pusa bago dumating ang bagyo o kulog. Kahit wala pang ulap sa langit, pinaniniwalaan na hindi lang sound waves ang kaya nilang marinig, kundi pati na rin ang infrasound. Ito ay napakababang frequency, mas mababa sa 20 Hz na hindi rin natin naririnig. Bukod pa rito, ang kanilang pandinig ay sensitibo sa pinakamaliit na pagbabago sa presyo ng atmosfera na senyales ng pag-iiba ng panahon. Ang mga pagbabagong ito ay lumilikha ng halos hindi maramdamang pag-alog, vibrations, at mga tunog na nagsisilbing isang uri ng barometer para sa pusa. Naguhula ng pagdating ng bagyo. Kaya kapag ang alaga mo ay biglang naghahanap ng taguan o kinakabahan na nililinis ang sarili ng walang malinaw na dahilan, tingnan mo na
ang weather forecast. Siguro, may alam na siyang hindi mo pa nalalaman. Ito ay isa pang patunay kung gaano kayaman at kagaanong mas komplikado ang pag-intindi nila sa mundo kaysa sa atin. Mahalagang maunawaan na ang sobrang talas ng pandinig ng pusa ay hindi lang tungkol sa lawak ng frequency, kundi pati na rin sa kamanghamanghang katumpakan. May kakayahan silang makilala ang mga tunog na may napakatinding detalye. Ipinakita ng mga pag-aaral na matutukoy ng pusa ang pinagmula ng tunog na may pagkakamaling ilang sentimetro lamang sa layong hanggang 10 metro. Nakakamit nila ito dahil sa pagsusuri ng napakaliit na pagitan ng oras kung kailan umaabot ang tunog sa kaliwa at kanang tainga, kasabay ng pagkakaiba sa lakas nito. Agad na pinoproseso ng utak ng pusa ang mga impormasyong ito na lumilikha ng tumpak na three-dimensional na mapa ng spatial na lokasyon ng tunog. Ito ang dahilan kung bakit kahit nakapikit, kayang tukuyin ng pusa kung nasaan ang lumalagaslas na papel. Hindi lang niya naririnig ang tunog, para bang nakikita niya ito sa espasyo. Ang kakayahang ito ang nagpapaging isa sa pinakamabisang mga ngaso sa ating planeta. Ang pambihirang kakayahang ito na makarinig ng ultrasound ay likas ng taglay ng mga pusa mula pa noong sila ay ipinanganak. Pagkapanganak, bulag at halos bingi ang mga kuting dahil sarado pa ang kanilang mga ear canal. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, mabilis na lumalabas ang kanilang pandinig. At isa sa mga unang tunog na natutunan nilang kilalanin ay ang ultrasonic call ng kanilang inang pusa. Ginagamit ng inang pusa ang matataas na dalas ng huni at meow para makipag-ugnayan sa mga kuting. Hindi ito naririnig ng ibang hayop, kaya hindi rin ito nakakaakit ng atensyon ng mga mandaragit or predator. Isa itong parang sikretong lingwahe na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Kaya masasabing nasa dugo na ng pusa ang pagiging mahilig sa matataas na frequency. Mula pagkabata, iniuugnay na nila ito sa kaligtasan, pag-aalaga at sa kanilang ina. Ito ang dahilan kung bakit mas tumutugon ang maraming pusa sa boses ng babae at bata na kadalasang mas mataas ang tono. Ngayon, pag-ugnayan na natin ito sa aktual na kilos o pag-uugali ng pusa. Ang hunting instinct ng pusa ay gumagana na parang isang well-oiled machine at ang pangunahing nagpapatakbo nito ay ang tunog. Kahit anong mahinang kaluskos, huni o ingay ng pagkaskas ay mabilis na nagpapagising sa kanilang pagiging mga ngaso. Kapag narinig na niya ang tunog ng posibleng biktima, bigla siyang titigil. Iikot ang kanyang tenga locator para tumpak na malaman ang pinanggagalingan at saka siya dahan-dahan at walang ingay na lalapit. Buong katawan niya ay nakahanda at tigas, handa para sa napakabilis na pagtalon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit gustong-gusto ng mga pusa ang mga laruang kumakaluskos o nagkikiring. Ang kaluskos ay gumagaya sa tunog ng dagang gumagapang sa tuyong dahon. At ang pagkiring naman ng maliit na kampanilya ay nagpapaalala ng mataas na tunog ng biktima. Sa paglalaro ng mga ganitong laruan, binibigyan natin ng pusa ng pagkakataon na mailabas ang kanyang natural at malalim na instinct sa ligtas at nakakatuwang paraan. Sa kasamaang palad, ang matinding pagiging sensitibo na ito ay mayroon ding kaakibat na masamang epekto. Kung para sa atin, ang vacuum cleaner ay isa lamang maingay na gamit bahay. Para sa pusa, ito ay isang tunay na halimaw na nagmula sa kalaliman. At hindi lang ito tungkol sa lakas ng ingay. Ang makina ng sa vacuum, ang agos ng hangin, at ang mga brush ay lumilikha ng isang napakalakas na soundstorm sa ultrasound na saklaw.
Subukan mong isipin na parang naririnig mo ng sabay-sabay ang ugong ng isang jet plane, ang nakabibinging tili ng circular saw at isang sumisigaw na sirena. Halos ganoon ang nararamdaman ng isang pusa. Ganoon din ang epekto ng iba pang maingay na kagamitan, ang blender, hair dryer o drill. Ang mga tunog na ito ay maituturing na pisikal na sakit para sa pusa at matinding pinagmumula ng stress. Kaya naman, kapag ang iyong alaga ay nagpapanik, tumatakbo at nagtatago sa ilalim ng kama habang naglilinis ka, hindi ito kapritsyo. Ito ay isang natural at ganap na normal na reaksyon ng pagligtas ng sarili. Na-try mo na bang lapitan ng pusa ng palihim? Siguradong hindi ka nagtagumpay. Kahit natutulog lang yan, laging alerto ang mga tenga niya. Hindi lang basta-basta yapak ang naririnig niya, kundi pati na rin yung maliliit na ingay na kasabay ng bawat galaw natin. Ang pagdulas ng damit, ang pag-ingit ng sahig sa bigat natin, o kahit ang pagbabago ng hininga natin habang pilit tayong humuhuni para maging tahimik. Sobrang tumpak ng pandinig niya na kaya niyang malaman kung saan tayo pupunta bago pa man tayo humakbang. Naririnig niya ang pagkuha natin ng susi sa lamesa at alam na niyang aalis na tayo. Naririnig din niya ang tunog ng pagbukas ng refrigerator or yung pag-ingay ng pakete ng pagkain kahit nasa kabilang kwarto pa siya. Para sa pusa, imposible tayong makagalaw ng tahimik. Tayo ay malalaki at maingay na nilalang at bawat kumpas natin ay minomonitor niya gamit ang radar-like niyang tenga. Kumusta naman ang boses natin? Naiintindihan ba talaga ng mga pusa ang sinasabi natin? Well, syempre, hindi nila naiintindihan ang literal na kahulugan ng mga salita tulad natin. Pero, ang galing nilang makahuli ng intonation, tono, at ng emosyonal na vibe ng ating boses. Lalo na ang pandinig nila, napakasensitibo sa tono. Mas gusto nila o mas maganda ang reaksyon nila sa mga tunog na mataas, malambing at malambot pakinggan. Ito ang dahilan kung bakit, nang hindi natin namamalayan, natural tayong gumagamit ng mas mataas at parang baby talk na boses kapag kinakausap ang pusa at kuting. Sa kanila, ang tunong iyon ay nakaka-relax at kaibigan dahil ipinapaalala nito sa kanila ang mga high frequency na tunog na ginagamit nila noong kausap nila ang kanilang ina. Sa kabilang banda naman, ang mga tunog na mababa, malakas, at biglaan tulad ng pagsigaw ay binibigyan nila ng kahulugan bilang banta at pagka-agresibo. Kaya, kung gusto mong maging close sa alaga mo, siguraduhin mong kalmado at malambing ka lang magsalita. Siguradong maa-appreciate niya iyan sa sarili nilang paraan ng pakikinig. Nakakalungkot. Pero tulad din nating mga tao, humihina ang pandinig ng mga pusa habang tumatanda. Ang tawag dito ay presbycusis. Karaniwan itong nagsisimula paglagpas ng 10 taon at unti-unting lumalala. Hindi laging halata ang mga sintomas. Baka mas malakas na siyang magmeow dahil hindi na niya marinig ang sarili niyang boses. Maaaring hindi na rin siya tumugon sa inyong paglapit hanggat hindi ka niya nakikita. Dahil dito, mas madalas siyang magugulat or mabibigla. Baka mas tulog mantika rin siya, hindi na nagigising sa mga ingay na dati niyang pinapansin. Kung napansin mo ang ganitong mga pagbabago sa iyong senior na alaga, mahalagang magbigay ka ng mas maraming pasensya at pag-aalaga. Palaging lumapit sa kanya sa paraang makikita kanya. Gumamit ng mga galaw at vibrations. Halimbawa, tapikin ng sahig o sumipa ng bahagya para makuha ang kanyang atensyon. At syempre, kumonsulta rin sa veterinaryo upang masigurong walang ibang malubhang problema sa kalusugan dahil alam nating napakasensitibo ng pandinig ng ating mga alaga.
Kailangan nating pangalagaan ito bilang responsabling may-ari. Mahalaga na bigyan natin sila ng tahimik at komportabling kapaligiran. Hanggat maaari, huwag nating lakasan ng sobra ang tugtog or TV, lalo na kung nasa loob ng kwarto ang pusa. Iwasan din ang pagsigaw at biglaang malalakas na ingay. Pagdating sa lugar ng pahingahan ng pusa, tulad ng higaan or bahay-bahayan niya, ilagay natin ito sa malayo sa mga ingay at gumaganang appliances tulad ng ref or washing machine. Huwag din nating kalimutan ang tungkol sa mga tinatawag nating electronic ghosts. Kung mapapansin mong iniiwasan ng pusa ang isang lugar malapit sa saksakan na maraming nakasaksak na charger, baka mas maganda kung ilipat na natin ang pahingahan niya. Ang ganitong simpleng pag-aalaga sa sound comfort ay gagawing mas tahimik at mas masaya ang buhay ng ating alaga. Babawasan nito ang stress niya at lalong magpapatibay sa inyong koneksyon. May malawakang paniniwala o mitolohiya na hindi daw gusto ng mga pusa ang musika. Pero, sa katunayan, hindi iyon lubusang totoo. Ang totoo, ang musika nating mga tao ang ayaw nila. Ang ritmo, bagsak ng bass at mga frequency nito ay masyadong kakaiba at madalas nakakairita sa pandinig nila. Pero paano kaya kung gumawa ng musika na sadyang para sa kanila? Kaya naman, nagsagawa ng eksperimento ang mga siyentipiko at kompositor. Gumawa sila ng mga track na ginagamitan ng mga frequency na katulad ng boses ng pusa at mga tunog na nakakaaliw sa kanila. Halimbawa, pagpur, tunog ng pagsuso ng gatas, o huni ng mga ibon. Ang tempo ng musikang ito ay karaniwang katugma sa bilis ng pagpur ng pusa at nakakamangha ang mga resulta. Habang nakikinig sa mga komposisyong ito, nagpapakita ng tuwa ang mga pusa. Nagkukuskus sila sa speaker, nagpupur, at mas nagiging kalmado. Kaya pala, hindi naman pala galit sa musika ang mga pusa. Ang kailangan lang nila ay sarili nilang natatanging tunog. Higit sa lahat, ang pandinig ng pusa ay hindi lang ginagamit para sa pangangaso, kundi isa rin itong napakahalagang instrumento para sa pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng pandinig, binibigyang kahulugan nila ang mundo sa kanilang paligid. Kasama na tayo. Naririnig nila hindi lang ang tono ng ating boses, kundi pati na rin ang mga hindi kapansin-pansing pagbabago sa ating katawan. Halimbawa, ang mabilis na tibok ng puso o ang magulo nating paghinga kapag tayo ay nag-aalala o natatakot. Nape-perceive din nila ang pag-igting ng ating mga kalamnan mula sa tunog na nililikha ng ating damit habang tayo ay gumagalaw. Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa kanila ng napakaraming impormasyon tungkol sa ating emosyonal na kalagayan. Literal na naririnig nila ang ating damdamin. Ito ang isang dahilan kung bakit madalas silang lumalapit para aliwin tayo kapag tayo ay malungkot o kabaliktaran. Iniiwasan nila tayo kapag tayo ay galit. Binabasa nila ang ating sound aura. Ang kanilang mundo ay isang komplikadong simponiya kung saan bawat nota ay may kahulugan. At tayo, sa simponiyang ito, ay isa sa pinakamahalagang piyesa. Kaya, ano nga ba ang punto natin dito? Ang mundo ng inyong pusa ay hindi lang pala simpleng katahimikan o kapayapaan gaya ng akala natin. Ito pala ay isang maingay na karagatan ng mga tunog na hindi natin alam na umiiral mula sa ultrasonic na tili ng mga daga sa likod ng dingding hanggang sa nakakainis na ugong ng ating mga charger. Mula sa usapan ng mga paniki sa kalangitan sa gabi hanggang sa agos ng tubig sa loob ng tubo. Ang kanilang mga tainga ay parang mga tunay na superhero gadgets na nagbibigay daan sa kanilang marinig ang buong universo na nakatago sa atin. Kaya, sa susunod na pagkakataong
matigilan ang inyong balahibong kaibigan at tumitig lang sa kawalan, tandaan ninyo, hindi siya nakakakita ng multo. Nakikinig siya, nag-aanalisa siya, nabubuhay siya sa isang mundong mas mayaman at mas komplikado kaysa sa atin, at umaasa ako na ang pagkaalam nito ay magtutulak sa inyo na tingnan ang inyong munting mandaragit ng may mas malaking paggalang at paghanga. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may bago kayong natutunan tungkol sa inyong alaga, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong video tungkol sa misteryosong mundo ng mga hayop. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakakakaiba o nakakatawang reaksyon ng inyong pusa sa mga tunog na napansin ninyo? Ibahagi ninyo ang inyong kwento sa comments section. Pag-usapan natin iyan.